Hello everybody, it's me again, Pinay Girl, and welcome back to my YouTube channel. Today's video, pag-uusapan natin ang tungkol sa apartment namin kung magkano nga ba ang renta namin monthly. Marami po kasing nagtatanong kung mahal nga ba dito sa Washington. I think nasagot ko na ito at naikwento ko na sa lahat, pero pwede nating balikan sa mga hindi pa nakaalam kung magkano nga ba ang renta dito sa Washington, no? Bago natin sagutin yan, ikukwento ko muna ang nangyari sa amin ngayon ni Habi. As you can see, pang nature outfit ako, no? Galing pa talaga kami ng nature at kakauwi lang namin. Ang oras ngayon is 8:30 p.m. na. Ang nangyari ay wala ng tubig doon sa waterfalls. Parang yung agos ay nawawala. Sabi ng husband ko, seasonal daw yun. Siguro babalik pag winter time. So, yun po ang nangyari. Kaya umuwi na lang kami ni Habi, nag-hike na lang kami at in-enjoy na lang namin yung nature. Nandito pa ako guys sa loob ng sasakyan at hindi pa ako pumasok sa loob. Medyo madilim na sa paligid kasi nga malapit na mag 9 p.m. no. Baka hindi nyo na makita ang aking pagmumukha. Pero super happy ako na kapag nature kami kahit hindi man namin na kita yung kagandahan ng waterfalls kasi nga wala nang agos ng tubig. Baka babalik lang kami doon sa waterfalls during winter time kasi babalik sa normal yung tubig. Masakit lang yung ulo ko kanina sa pag-hike namin kasi nga mahaba-haba yung nilakad namin kaya yung mukha ko pagod tingnan at matamlay, tapos yung boses ko medyo mahina. Pero okay naman ako. Balik na tayo sa topic natin para hindi tayo gabihin dito sa labas. At may pakita ko pa sa inyo yung labas ng apartment namin kung saan nga kami nagrirenta. Pero sa loob naman ng bahay namin, hindi ko na may pakita ang buong video sa loob. Kasi naipakita ko na ito sa inyo noon. Kasi mas maganda sa umaga para makita nyo naman kung kaano kalaki ang apartment namin. Yung apartment namin ay isang bedroom lang meron. Kasi nga pag dalawang bedroom, mas mahal talaga dito. Sobrang laki ng Amerika. 50 state po ang meron guys. Every state ay hindi po magkaparihan ng cost of living. Katulad na lang dito sa Washington, sabi nila mataas daw ang rate pero mataas naman ang cost of living. Meron ding ibang state na mura ang cost of living, mababa din ang kanilang rate. Kung iisipin mo ay parang pariha lang, no? Mataas ang sahod, mataas ang cost of living, mababa ang sahod, mababa naman ang cost of living. So, pantay lang kung iisipin. Totally guys, nagustuhan kong tumira dito sa Washington kasi ngayong weather ay laging malamig, hindi mainit dito. Like now, summertime, mainit siya pero hindi katulad sa Pilipinas na sobrang init at masakit sa katawan kasi nga sa atin, very humid. Dito ay normal lang sa akin dahil nga galing ako sa Pilipinas. Para sa akin ay wala lang ito. Pag springtime naman dito, napakaganda ng weather. Yun po talaga ang gustong gusto ko during springtime. Masaya ako kung saan man kami nakatira at nagrirenta. Isa din sa nagustuhan ko aside sa weather ay malapit po kami sa lahat. Very convenient po. Kung gusto namin pupunta ng supermarket, Filipino market, lahat po ay malapit. Mga 30 minutes away, yung iba 20 minutes away, ang pinakamalayo lang 40 minutes away. Yun po talaga ang gustong gusto ko dito kasi nasa sentro po talaga kami sa City of Washington. Kaya napakaganda tumira dito. Lahat ng gusto mong kakainin ay mabili mo talaga dahil malapit lang kayo. Meron naman mura na ririntahan mo pero malayo ka na sa city. Kailangan mo pang bumiyahin ng 3 oras, 2 oras. So, ayaw namin ni Habi na magsayang ng oras para magbiyahe, bibili ng pagkain Pilipino. So, dito talaga kami nagrenta sa malapit sa lahat. Kaya medyo pricey po yung renta namin dahil nga hindi kami sa malayo kasi mas mura talaga kapag hindi ka sentro ng Washington. Meron naman talagang mura makakuha pero kung iisipin mo, magbabiyahe ka pa, mahal ang gas, parang pareho lang, no? Tento na ako kung saan man kami nagrirenta. Choice lang ni Habi na dito kami magrenta. Pero kung may mas mura, mas gustuin ko pa yung mura talaga. Ako nga dati sa Pilipinas, napakahirap ng buhay. Para sa akin ito ay sobrang blessed na kasi nga
may tirahan, may pagkain. Kami noon ay walang-wala talaga. Kaya masaya na ako na makakain ako, makatulog. Yun lang po ang importante sa akin. Hindi ko po iniisip na magrenta kami ng magandang apartment. Wala po yun sa isip ko. Kasi mas gusto ko nga makatipid. Pero wala pong choice. Nasa Washington po kami, mahal dito. At malapit din po kami sa trabaho. Hindi po ako mahihirapan sumakay ng bus papunta ng trabaho kasi nga kapag malayo kami, mahirap po akong sumakay ng bus, pero nandito na kami. Kaya lalabas na ako dito ng sasakyan kasi nga gabi na guys, Diyos ko, yung sasakyan sa harap ko. Lalabas na muna tayo kasi madilim na, hindi na natin makikita yung labas ng apartment. Ito naman yung sa harap ng apartment namin. Dalawang building po kasi dito. Ito ay kakatapos lang this year. Marami nang nagre-renta. Merong 2 bedroom dyan kung gusto mong lumipat pero mas mahal. Nasa 2,300 monthly. So, dito kami sa kabila. Ito yung building ng apartment namin. Ito, dito yung husband ko. Naghihintay na sa akin. Yung building namin guys. It's my husband. Honey, could you tell to our followers how much is our rent every month? No, I can't say that. Why? Because it's too high. Too high? Yep. You can share. It's $1,400 a month here in Washington for a cheap apartment. You could probably find one a little bit cheaper. Conditions won't be any better. Yeah, but the electricity is separate, right? Of course, utilities are separate. Yeah, that our monthly pay is around $1,400, not included the electricity, right? What about our food, right? Every 2 weeks? No, about every week it's about $150. Every week, yeah. Every week, Yeah. So $150. it's It goes by expensive. fast, especially to have fresh fish or fresh meat. That's the most expensive part, is mostly the fresh meats that we eat. Yeah. That the fruits, the vegetables, the rice is the affordable thing. It's the main course which costs the most. Yeah. Overall, we spend $2,000 every month. Oh, easily. Yeah. No, it's probably With more the than that. rent. Yeah. Maybe. I know already because we spend every week $150, $150. And Then- you're always like, honey, you're shopping again? I said, yes, hon, dinner Because time. we're here in Washington. It's expensive here. Of course. But another state, cheaper. Yeah, Texas is a little bit cheaper, but the thing is the wages are way down and stuff like that. And I'm Yeah. like, Yeah. yeah. So If it comes it's- and goes wherever you go. Yeah. That building is also expensive. Yes, next door is brand new apartments. So brand new apartments is going to be the top dollar because everything is new. Yeah. Brand new. And they More have all the expensive. luxuries like AC and Everything. everything. Because Nice. it's brand new. Sabi na ha. Mahal talaga dito. Pasok na po. Tayo. Ito yung backyard namin. Madilim na. Dito kami mag-barbecue, magpahangin, maglaro. Malaki naman yung backyard. So, ito yung mga kwarto-kwarto. Meron dun sa kabila. Yan. Ito kami ni Habi. Magkapareho lang yung kulay ng apartment. Ngayon, maliwanag na. Nakikita ko na ang aking mukha kasi nasa loob na tayo ng bahay.
hindi ko na may pakita ang buong bahay namin, no? Kasi na apartment tour ko na po ito. I-check nyo na lang sa aking YouTube channel. Sagot na nga kanina ng aking husband kung magkano ang monthly namin. Umabot po siya ng $1,400. Hindi po included yung utility. Kailangan pa namin magbayad. Magkaiba po yun. Tapos, mahal din ang pagkain. Every week po kami pumupunta sa market, depende kung gaano kabilis maubos, nakadepende din naman yun. Kaya yung monthly namin around $2,000 aabot talaga, at depende din kung gaano kakatipid sa pagkain. Ako minsan kapag nagugutom, maubos talaga agad kasi unlimited ako lagi. Kasi pag pagkain talaga, sobrang matakaw ako, kain ng kain. Minsan nagtitipid ako pero may mga araw talaga ubos lahat, kaya sa shopping na naman. Doon ka makagasto talaga. Aside sa renta, so kailangan talaga may trabaho ka dito kasi kung wala, napakahirap talaga. Maraming bayarin. Kailangan mong bayarin kasi pag hindi ka makabayad, papaalisin ka nila at saan ka na lang titira. Kaya yung mga tao dito, kailangan talaga magtrabaho para makapagbayad ng bills, makabili ng pagkain. Yun po ang importante dito. Yung iba kasi, iniisip nila, porket nasa Amerika, mayaman ka na, maganda na ang buhay mo, parang wala ka ng problema. Hindi po yun totoo. Meron naman ding ibang Pinay na okay ang buhay nila, depende po sa status. Pero mostly talaga ay nagtatrabaho lang para kumita ng pera. Ganun po dito, walang mayaman. Kung meron man, hindi kami yun. Meron ding iba na hindi natin nakikita ang totoong reality ng buhay sa Amerika kasi ang nakikita lang natin puro magaganda, pero in reality, hindi po yun totoo. Meron ding iba na nakarating ng Amerika parang ang social-social na at hindi na namamansin. Yung iba nagbabago ang ugali. Ewan ko kung paano nila nabago ang sarili nila. Dapat manatili pa rin tayong humble. Ipakita natin ang totoong reality ng buhay. Dito hindi lang purot magaganda porket nasa Amerika tayo. Yan po talaga ang natutunan ko sa aking sarili na hindi ko kailangan magyabang na nasa Amerika ako. Iniisip ko nga yung buhay ko noon na sobrang blessed ako, nakarating ako dito, hindi kailanman na ipagyabang natin sa ibang tao. Totoo lang, yung iba dito, ang baba ng tingin nila sa akin dahil ito lang ang aking trabaho. Sila ay may magandang trabaho, nasa opisina, hindi ko alam kung saan sila nagtatrabaho. Yung mga nakilala ko din, pero umiiwas na lang ako sa mga ganyan na ugali kasi ayoko po talaga ng ganyan na magyayabang ka. Pare-pareho lang naman tayo kumikita ng pera, anong kaibahan dun, di ba? Ang importante, manatili tayong humble kahit saan man tayo dalhin ng ating pangarap. Yun lamang ang ating kwento, guys. So, sinagot na nga namin yung renta namin dito. Tapos, isang bedroom lang po. May sala, may kitchen, may backyard. So, kompleto din po. At malaki-laki naman yung room. Kontento na po ako or kami sa aming apartment ni Habi. Ang importante, masaya po ang aming pagsasama. Kahit maliit mayan na apartment kasi sinasabi nila bakit hindi kami lumipat sa malaking apartment. Siyempre, mas mahal naman yun. At saka dalawa lang naman kami sa ngayon. Kaya mas maganda na magtitipid talaga. Kahit nga dito, hindi ka makatipid kasi mahal na ito para sa amin. Meron pa tayong mga responsibility sa pamilya, sa Pilipinas. Yan lang po ang goal ng buhay ko sa ngayon. Especially yung anak ko, makuha ako at makapunta na siya dito. Kaya lahat ng kinikita ko ay mapunta lang sa process ng anak ko. Siyempre sa pamilya ko. Akala nila madali lang makapag-ipon dito sa Amerika. Hindi po yun ganun kadali, no? Siguro na lang kung wala kang sinusuportahan, yung sarili mo lang iniisip mo. Ako kasi, hindi ako selfish na pagkatao. Kung may pera ako, tutulong ako sa aking magulang at yung anak ko. Syempre, number one yun talaga ang priority ko. Hindi kasi ganun ka-selfish yung pag-uugali ko. Kahit hindi man ako makaipon, makatulong lang ako konti, okay na po yun. Hanggang sa makakaya ko lang. Pero namang iba na sarili lang iniisip nila. Siguro, magkaiba talaga ang ugali ng tao, no?
Gustuhin ko man, pero sa ngayon hindi pa. Darating din yung panahon na makapag-ipon rin tayo. Basta laban lang sa buhay. Diba guys? Mag-work, gising, trabaho. Yeah, para na akong lasing. Pero guys, sa totoo lang, nagpapasalamat ako na nakarating ako ng Amerika. Dati pangarap ko lang ito. Ngayon, walang imposible ang lahat, no? Isa na ako sa napakaswerte talaga na tao. At nagpapasalamat ako sa aking husband dahil sa kanya, hindi din ako makarating dito. Kaya unti-unti ko nang natulungan ng aking pamilya at nagkaroon ako ng trabaho dito. Kaya maraming opportunity talaga dito guys at may chance mabago ang buhay mo. Ako din naranasan yung mga pagkain na hindi ko natikman noon or nakain sa Pilipinas. Ngayon ay nakakain ko na po. Grabe po talaga si Lord. Sobrang nagpapasalamat ako dahil sa Kanya, syempre wala rin ako dito. Kaya hindi man tayo mayaman pero busog naman sa pagkain dito. Isa na yun talaga na aking pinagpapasalamat. Thank everybody. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Salamat sa panunood at pakikinig kay Pinay Girl. See you next time in my next vlog. At sana makapag-adventure ulit kami ni Habi. Kung meron po kayong alam na nandito kayo sa Washington, pwede po kayong mag-suggest para mapuntahan namin. Pwede lang po mag-comment para mabasa ni Pinay Girl. Thank you guys. Bye!